Posibleng sa Senado pa rin ang bagsak ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ito'y sakaling makapagpiyansa siya sa kasong graft na inihain laban sa kanya ng korte. Si Daniel Manalastas sa detalye. Sa kabila ng warrant of arrest na inihain ng Tarlac Court laban kay dismissed Mayor Alice Guo, naniniwala ang ilang senador na magpapiyansa rin ang dating alkalde. Kaya ang ending, sa Senado pa rin may nilipat ang kustudiya na mayroong arrest order laban sa kanya. Dito pa rin siya mag-stay, no? Dahil itong warrant of arrest niya ay available. So in-expect ko na magbe-bail siya bukas, no? Pagdating niya dito, kasi dadating siya ng 11. So bukas, first thing in the morning, in-expect ko magbe-bail siya. At after siya i-bail, dadalhin siya dito. Ganito rin ang pananaw ni Senate President Francis Escudero. Bukod sa kustudiya ni Guo, may mga impormasyon na rin ang ilang senador sa mga posibleng tumulong kina Guo para makapuslit sa Pilipinas. Pero binavalidate pa raw nila yan. Pero meron kaming information doon sa mga tumulong naman na ilihis yung issue o ilin lang ang mga tao pagdating sa kanyang pagtakas. Hindi lang naman yung kung paano siya nakatakas, kung hindi yung mga tao rin na linilin lang ang mga otoridad. Sa Lunes na ang susunod na pagdinig ng Senado kay Alice Guo. Kaugnay pa rin sa umano'y pagkadawit niya sa Pogo Operation. Pagtutuunan din nila ng pansin ang iba pang posibleng dawit sa Pogo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Sabay ring gugulong ang kasong deportation ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa Bureau of Immigration. Bukod pa yan sa patong-patong na kaso, nakakaharapin din niya ngayong naibalik na siya sa Pilipinas. Si Rod Lagusad sa detalye. Kasama sa kakaharaping kaso ni dating Bamban Mayor Alice Guo ang mga kasong isasampa ng Bureau of Immigration sa kanya. Ang mission order na inilabas ng ahensya ay para arestuhin si Guo dahil sa paglabag niya sa Philippine Immigration Act. Kakasuhan po siya for undesirability as well as misrepresentation dahil may mga nakikita po na ebidensya na siya po ay may hawak na Chinese passport apart from the Philippine passport that she is presenting. After that po, ang NBI naman po ang mag-i-implement ng kanilang procedures sa kanya. Paliwanag ni Sandoval, sabay naaandar ang deportation case ni Guo sa iba pa niyang mga kaso sa bansa. Kahit maunang matapos, yung kanyang deportation case, hindi naman po tayo makakapag-implement ng deportation up until matapos po yung mga court cases here in the Philippines. Pag na-establish po natin na isa nga siyang Chinese national and her documents have been acquired through misrepresentation, ibig sabihin po nun magiging confirmed ang deportation case sa kanya at ang decision po ay i-deport siya at i-blacklist. Kung mahatulan man ng korte si Guo ng pagkakakulong ay kinakailangan muna niya anyang iserve ang kanyang sentensya bago siya tuluyang ma-deport. Pagdating naman sa investigasyon kung paano nakalabas ng bansa si Guo, patuloy pang biniberipika ng BIA ang naging payag ni Sheila Guo sa Senado na iligal silang pumuslit sa bansa nang hindi dumadaan sa immigration. Naniniwala ang BI na maraming kasabwat ang dating alkalde para makaalis ng Pilipinas dahil hindi naging madali ang paglabas nila sa bansa. It's very difficult. It's a logistical nightmare to do that. Maraming kailangang kausapin, maraming kailangang ayusin bago ka magkaroon ng ganong arrangements. And sa tingin natin, may tumulong talaga sa kanya dito sa ginawa niyang ito. And that's what we want to find out. Yan ang gusto nating malaman kung sino itong mga tumulong sa kanya na ito. Base anya sa dokumento nila ay walang tatak ng immigration sa passport si Sheila at si Alice. Kaya makakatulong ang pagbalik ni Alice para malinawan patungkol dito. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Pumalag ang Philippine National Police sa paratang na may special treatment kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Git ng ahensya, ginagawa nila ang trabaho nila dahil may banta sa buhay ng dating alkalde. May report si Aisaya Mirafuentes. Eksaktong alas 3:06 kaninang madaling araw nang dumating sa Camp Crame ang co-star na laman sa dismissed Bamban City Mayor Alice Guo. Diniretso siya sa PNP Custodial Facility. Mismong si PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo ang sumundo kay Guo sa isang private hangar sa Pasay City. Pagbaba ni Guo sa charter plane,
kaagad siyang nagpakita sa media, ngunit nakatalikod ito. Matapos ito ay agad siyang dinala sa kanyang custodial facility sa Camp Crame. Pagpasok niya po sa loob ay inalis na po yung kanyang posas kasi nakaposas po siya. Paglabas pa lang po niya bago pa lamang po siya ibinaba po ng eroplano ay nakaposas na po siya. Doon po sa loob po ng eroplano ay binasahan po siya nung warrant of arrest na inisyo po ng Kapas RTC at binasahan din po siya ng kanyang Miranda rights. Sumailalim din si Guo sa physical and medical examination. Kinuhanan siya ng mugshot at fingerprints at dumaan din siya sa proseso ng booking sa custodial facility. Sinigurado rin ng PNP na maayos ang lagay ng kalusugan ni Guo. Kanina po niya nare-request yung lawyer po niya. Ano yung sabi, ma'am? Gusto daw po niyang makausap yung lawyer niya. Pinagbigyan naman ang hiling ng nasibak na alkalde. Sa matter of procedure po ay kailangan po nilang mag-report po sa RTC Kapas para i-inform po ng korte na ina-serve na po yung warrant of arrest. Korte naman na ang magdidesisyon kung saan siya kukulong, kung sa Krami pa rin ba o sa ibang detention facility. Yung kaso naman po na isinampa po sa kanya ay available naman po. So ina-expect po natin yung lawyer na nakausap po niya ay dadating po ngayong ding araw po na ito para pag-usapan po kung ano yung next step po nila. Walang magaganap na paglipat sa Senado kay Guo hanggat hindi siya nakakapagpiyansa. Pumalag naman na ang PNP sa issue ng special treatment kay Guo. Gusto lang daw nila na masigurado ang kaligtasan ng alkalde. Wala po tayong special treatment at madiin po yung sinabi ng ating kagalang-galang na SILG kanina na kung ano po yung proseso na ginawa po natin sa mga ordinaryong citizen. Well, narinig mismo natin sa bibig po ni dating mayor na may death threat po siya. So that was one of the consideration kung bakit nag-deploy po tayo ng additional personnel mula po sa pagbiyahe po mula doon sa airport papunta po dito. Kinumpis ka na ang cellphone at earpods ni Guo gaya ng ibang detainee. Nasa ordinaryong kwarto si Guo. Meron itong kama, isang CR, pero walang aircon. Isaiah Mirafuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.